Hindi lang itong San Miguel Beer ngayon na may problema dito sa kanilang lineup. Nakita natin medyo nag-i-struggle din itong Barangay Ginebra. Pang-pito sila ngayon itong Ginebra dito sa playoff standings. At medyo mabigat yung susunod din ng mga kalaban. Kabilang dyan yung Rain or Shine at Meralco Bolts na ang ganda rin ng nilalaro. Actually, itong MVP teams at yung independent teams na Rain or Shine at Converge, yun ang maganda nilalaro. Itong Barangay Ginebra, obviously, nag-a-adjust pa rin dito sa pagbabalik ni Jamie Malonzo. At nakita natin doon sa huling game, sa tingin ko marami ng Ginebra fans ang naniniwala din dito na talagang nag-i-struggle si Justin Brownlee kapag TNT ang kalaban dahil syempre may edad na rin. Yes, magaling pa rin si Brownlee, walang duda magaling, pero syempre yung skill level niya hindi nakatulad nung bata siya at nangyayari naman yan sa lahat ng atleta. Pero hindi lang naman dito kay Justin Brownlee masasabi nating problema. Sa tingin ko Barangay Ginebra kinakailangan na rin i-trade dito si Ben Adamos para dito sa Terra Firma kapalit ng first round draft pick nila. Dahil itong si Ben Adamos, hindi yan mabibigyan ng playing time dahil nakita natin ang magiging rotation ni Coach Tim Cone. Japet Aguilar, si Troy Rosario, si Jamie Malonzo, at kapag wala ng injury, itong si Isaac Go. Nakita nga natin doon sa game kontra TNT, halos wala nang na playing time to si Rafco. So kung si Ben Adamos pa kaya, ibig sabihin pag mga crucial games, talagang maiksi ang rotation ni Coach Tim Cone. Yes, maraming magkikriticize dyan, pero ganun talaga ang kanyang estilo. Kaya sa tingin ko si Ben Adamos pwede na yung i-trade para do sa first round draft pick ng Terra Firma. Kinakailangan na magkaroon ng adjustment ng Barangay Ginebra at mag-prepare na rin sila dito sa kanilang future dahil syempre gustong siguraduhin ng Ginebra na hindi sila mawawalan ng mga top players na magagamit. Dahil yan ang kinakailangan ngayon itong Gene King sa totoo lang. At kung ikaw naman ang Ginebra gusto mo siguraduhin na hindi ka mapag-iiwanan itong mga top teams ngayon dito sa PBA na itong Converge at syempre yung MVP teams sa Rain or Shine na malakas kaya babawi dyan ng Ginebra. Natalo na naman ng San Miguel Beer ngayon naman dito sa Northport Batang Pier at sa unang pagkakataon ay nawalis ng Northport ang tatlong SMC teams dito sa eliminations. Sa ngayon, hindi na maganda ang lagay ng San Miguel Beer sa team standings dahil tabla na sila nitong Magnolia Chicken Templados at malamang sila pa maglaban para dito sa natitirang pang-8 na playoff slot dito sa PBA Commissioner's Cup. At dahil dito, wag na tayong magulat kung magkaroon ng malaking trade ditong San Miguel Beer dahil kinakailangan na talaga ng pagbabago dito sa kanilang lineup, wala nang duda. At nakikita natin dito may tatlong player na malamang nang bitawan itong San Miguel. Kabilang dito itong si Jeron Teng, itong si Chris Ross at isasama na rin siguro itong si Simon Enciso. Sa tingin natin kahit na assistant coach ito si Chris Ross baka kinakailangan ng bitawan dahil mukhang hindi na talaga maganda ang performance nito. Maski sa depensa dati kilala itong si Ross sa pagiging strong defensive player kahit nakulang yung opensa niya pero ngayon ay hindi na nangyayari. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakaling i-trade ang tatlong nabanggit. Dito kapalit sa Northport Batang Pier kapalit ni Gio Halalon, si William Navarro at itong si Kate Flores o baka si Arvin Tolentino pa ang makuha. Ibig sabihin mukhang malaki na ang kinakailangang changes dito sa San Miguel at wag na tayong magulat kung ito ay mangyari. Dahil sa ngayon, itong SMB syempre hindi naman yan papayagan ng SMC na manatiling ganito performance nila dahil yan ang flagship team ng San Miguel Corporation. Lalo na at maganda nilalaro ngayon ng TNT at ng Meralco Bolts. Syempre hindi papayag si Boss Ramonang na manatiling pasama ang nilalaro ng SMB. So bukod doon sa tatlong nabanggit natin, hindi rin natin maialis na baka si Mawala Tautuba i-trade. Yes, maganda pinakita niya kontra Northport pero ibig lang niya sabihin tumaas yung kanyang trade value. At matanda na rin to si Mawala Tautuba so baka posible na isama siya doon sa mga ite-trade nitong San Miguel Beer kapag natuloy ang revamp. Itong Converge Fiber Xers, ang balita ay mukhang interesado talagang makuha itong si Mikey Williams at katulad nga nung pinalita natin ng isang araw ay sabi ng iba baka daw pati si Justin Arana ay i-offer nila. Pero merong mga nasa kampo ng management ng Converge ang gustong pabulaanan. Yung sinreport na si Arana daw ay kanilang i-offer kapalit nitong si Mikey Williams. At sa tingin ko mukhang hindi naman talaga dapat nilang i-offer itong si Arana dahil nga bas bata yan kumpara dito kay Mikey Williams, bakit mo ipagpapalit yan? Kaya sa tingin ko mas maganda kung for example si Gio Ambohot at second round pick siguro pwede na kapalit ni Mikey Williams. Baka mas okay pa yun para dito sa Converge. Pero kung si Justin Arana sa tingin ko masyadong malaking offer yon. At sa ngayon ang ganda ng tinatakbo ng laro nitong Fiber Xers. Kaya sa tingin ko hindi maganda na i-trade nila yung kanilang top player para lang makuha itong si Mikey Williams.
Sa ngayon kasi itong Converge, ang top players nila dyan ay yung 5. Si Baltasar, si Arana, si Jordan Hedding, Alex Stockton, at itong si Shawnee Winston. Sa tingin ko, mas maganda wag nilang i-break up yung core na yan dahil sa totoo lang, kung bibigyan ng chance yan na maglaro ng matagal, may championship potential talaga at mga bata pa sila. Kaya sa tingin ko, dapat i-retain ng fiber exers yan at yung katulad ni Mikey Williams ay bonus na lang yan. Pero sa ngayon, sa tingin ko maganda na ganito talaga ang gawin ng Converge at hintayin na lamang kung ano ang magiging resulta dito sa mga susunod pa nilang mga options. Dahil sa tingin ko, kung ikaw ang Converge, maganda na yung lineup mo ngayon. Hindi na talaga masasabing requirement nila ito si Mikey Williams. Yes, maganda talaga kung makukuha mo si Mikey, walang duda. Pero alam din naman natin na meron na silang Jordan Hedding. Nung wala pa si Jordan Hedding, masasabi natin necessity si Mikey. Pero ngayong meron ng Jordan Hedding dyan, sa tingin ko additional option na lang ito si Mikey at hindi siya dapat kunin kung si Justin Arana kapalit. Talagang maganda nilalaro ngayon itong Northport Batang Pier at nagawa na nila na sweep itong tatlong SMC teams dito sa eliminations. So ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin nitong SMC dahil alam natin malamang pipitasan yan itong Batang Pier. Maraming nanghihinayang dito dahil sa ganda nga ng kanilang performance. At sabi nga nung iba, pwedeng maging actually championship contender itong Northport pero may mga nagsasabi din na baka mag-collapse yan dito sa semifinals. Pero sa ngayon, ang nakikita natin, maganda talaga nilalaro nila at maraming mga teams ang natutuwa na, maraming fans ang natutuwa na rin. Dahil for a change, hindi puro SMC teams ang nasa itaas. Nandyan ang Converge, itong of course, ang Northport, Rain or Shine, Meralco, TNT, nandyan pa rin. So yan ang nagugustuhan ng mga fans na nakikita nila na meron ng sabihin nating ibang options at hindi puro San Miguel at Ginebra ang naglalaban. Of course, kinakailangan natin i-consider na eliminations pa lang ngayon. At pagdating ng playoffs, dyan talagang magkakaalaman. So yan ang pag-aaralan natin kung matutuloy ito o hindi. Dahil sa ngayon, kung sakasakali na ang Northport ay sabihin natin maka-finals, baka magkaroon ng presyo dito sa SMC na wag muna siyang pitasan. Dahil syempre, paano mo i-justify na magtitrade ka ng mga top players mo kung nakarating ka sa ganyang kalayong posisyon? Yun nga lang, ang Terra Firma, tandaan natin, naka-quarterfinals nung nakaraang conference pero tinrade din yung mga top players nila dito sa Barangay Ginebra. So, baka ganyan din ang mangyari sa Northport. Hindi pa natin natitiyak pero ang maliwanag dito, itong Northport sa ngayon, siguradong nag-e-enjoy sila dito sa nangyayari at credit dito kay Coach Bonitan na ang ganda ng pinapakita ng mga top players nila. Lumabas na yung offensive skills dito si Joshua Monzon at very consistent si Arvin Tolentino. Pa dito si William Navarro, ganda ng nilaro, kontra dito sa SMB. Kaya marami nga nagsasabi na baka siya yung isa doon sa pipitasin ng Beermen sa susunod. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Jonel Alagon at Celino Valles family, Anthony Alon family, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Alicia Garcia, Michael D., at pati na rin si Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating mga regular na mga viewers.